Grabe talaga mga tol. Ngayon lang yata tayo nagkaroon ng vice presidente na hindi na nga po nagtatrabaho, pero kapag ka nagsalita, kritisismo pa at banat ang ginagawa sa administrasyon. Ang tinutukoy po natin walang iba kung hindi ito pong si Sara Duterte. Hindi po natin ito nakikitang nagtatrabaho. Pero kapag ka nakita po natin, nagsasalita po ito ng pagbanat sa ating Pangulo at sa administrasyon na kanyang pinamumunuan. Dito po sa pag-uusapan po nating balita, binanatan pong muli nito pong si Yusek Claire Castro, ito pong mapanirang vice-presidente po natin na si Sara Duterte. Ayon po kay Yusek Claire, kapag ito pong vice-presidente po natin ay walang binabasang script, lumalabas po ang tunay na kulay. Lumalabas po ang tunay na anyo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Yusek Claire mga tol. Ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nagkikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay. Baka ang tinutukoy ni Sara Duterte dahil walang alam yon, I'm sorry, hindi po nagbabasa ng script, yung kakampi niyang senador, si Senator Jinggoy Estrada. No? Kasi yan po yung pinaka-latest na hindi naman po ang ehekutibo ang nagsuspinde, kung hindi ang hudikatura, ang second division ng Sandigan Bayan. Kung matatandaan po ninyo, meron pong kinakaharap na kasong graft itong si Jinggoy Estrada, at dahil po dyan, at ayon na rin po sa batas na umiiral, siya po ay 90 days preventively suspended. No? Baka yun yung tinutukoy ni Sara Duterte. Kaso lang, uulitin po natin, walang script na binabasa, kaya nakakalimutan niya yung mga bagay-bagay. Tuloy po natin ang pakikinig kay Yusek Claire. Pasensya na kayo mga tol, at sa cellphone lang muna ako nagpapatugtog ng ating nire-reaksyonan kasi yung speaker ko na malaki, binigay ko sa kapatid ko. Amplifier ng gitara yun Akala ko okay na tong gamit kong speaker. Hindi pala okay, ngongo ang datingan, kaya ginagamit ko ngayon yung cellular phone at doon ko inilalabas yung audio sa Bluetooth. O sige, tuloy po tayo sa pakikinig. Rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamen na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamen na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamen? At tingin po natin ito ay nasa lahi na nila. Sino ba ang umamen na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe... Lahat po ng sinabi nitong si Yusek Claire, tama. Ano? Inamin ni Rodrigo Duterte mamamatay tao siya, hindi lamang isang beses kung hindi sa napakaraming pagkakataon. Inamin ni Rodrigo Duterte na siya'y gumagamit ng illegal na droga. Ipinapakita ni Rodrigo Duterte kung gaano siya kabastos sa mga kababaihan. Diba? Harap-harapan, may asawa yung tao. Tapos ang masaklap pa, nandun yung common law wife niya, di man lang nirespeto yung common law wife niya. Hahalikan mo yung babae, may asawang tao. Hindi lamang isang beses niyang ginawa yan.
Napakaraming beses niya pong ginawang ng halik ng babae sa harapan po ng publiko. Siya rin yung nagkwento na nung binata po siya, ay kanya pong pinasok yung tinutulugan ng kanilang kasambahay at doon po pinagsamantalahan. O, di ba? Kaya kung merong mang masamong damo, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos yun eh. Sa bagay, tingnan nyo naman ang buhay ni Rodrigo Duterte ngayon, 80 years old na. Buhay na buhay pa. Nakakulong nga lang sa Hague, Netherlands. Di ba? Totoo na kung ang pagbabasihan yung buhay ng tatay niya, mahaba ang buhay ng masamang damo. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Tama ang Pangulo, tama ang Vice Presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang Pangulo naman nung siya nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya mawala sa pwesto. Anong sabi ng Pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Maidagdag lang natin mga tol. Nakarma nga yung iba dyan na DDS eh. Di ba? Nung una, hindi sila mismo direkta. Kung hindi yung kapatid ni Rodrigo Duterte ang pumanaw. Tapos nasundan pa ito ng pagpanaw ng miyembro ng PDP laban. Pero ang pinaka-worse, yung vlogger na sinabing mamatay na si Pangulong Bongbong Marcos. O tingnan nyo nangyari po doon sa vlogger. Patay na ngayon. Kilala nyo siya mga tol? Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya rito. Pero kung gusto nyong erase dyan sa chat area, malamang sa malamang kilala nyo rin yon, no? Siya po, si Siya, hindi ko na itutuloy, Siya, tapos parang katunog ng pangalan ni Senator Wing Gatchalian eh. Hindi ko pinagtatawanan yung pagpanaw niya, no? Ang pinupunto lamang natin mga tol, sila yung madalas, tingnan nyo, tama yung sinasabi nyo. Tama yung sinasabi niyong pangalan. Sila yung madalas na nangangarap at ipinanalangin pa si PBBM na mamatay. Pero bumabalik po sa kanila eh. Yun ang punto na huwag tayong mag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa. Kasi baka yung sinasabi po natin mangyari sa atin o mangyari sa mga sinusuportahan natin. Tuloy tayo sa pakikinig kay Yussi Claire. Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay dito sa publiko? Hindi mo malaman ngayon kung jokes lang ba yon o totoo, no? Pero kung jokes yun, hindi magandang jokes yun mga tol. Pinipilit kasi nitong magkakapatid na Duterte na gayahin yung tatay nila na palabiro at napapatawa ang tao. Si Sara Duterte in particular, gustong magbiro. Kaso lang hindi siya nakakatawa. Ang corny-corny, no? Because especially it came from the second highest official in government. Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito, mula sa pangalawang mataas, nag-o-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa. Kahit Teka lang Putulin lang natin, out of topic tayo. Huwag kayong aalis Kasi narating na ni Top 1, mga tol, yung 100,000 subscribers sa Top 1 Rewind natin. Yan Di ba? Nakikita nyo to mga tol. 1,000 nasa na yon? To 100,010. Dahil dyan, masaya tayo, masaya ako. Mamimigay ako ng 1,000, 2 tig 500 pagkatapos ng live stream na ito, no, ng topic natin. Huwag kayong aalis. Pero pagka dumating na yung silver button natin, pangalawa, 10,000 ang ipaparapol ko Huwag kayong aalis mga tol Mamamahagi po tayo ng 1,000 pesos, no? 500 pesos each. Salamat sa inyong pagsuporta. Patuloy muna natin pakinggan si Yussi Claire. ito ay pabiro. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula Ito. kay Jervis Manahan, Huwag ABS-CBN. na natin pakinggan yung sunod na tanong. Dito tayo, tumalon tayo sa isa pang tanong. Ito ang pinaghugutan yan. No?
Si Sara Duterte talagang tinetake lahat ng opportunity kahit nakalulungkot para politikahin at tirahin si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno. Nakalulungkot yung pangyayari kahapon na merong pong shooter dalawa, child in conflict with the law po ito, minor de edad. Napatay po nila 3, na injured po nila ayon sa press conference ng PNP ay mahigit po sa 10 o kung di ako nagkakamali, kulang-kulang 20. Mapapakinggan naman natin mamaya yung spokesperson ng PNP. At tinake advantage pa talaga nga naman nitong si Sara Duterte para lamang pasaringan ang gobyerno po. Ito po yung particular na sinabi nitong si Sara Duterte. Our learners must be protected from radical influences, whether they come from outside the school, from online platforms, or from individuals who take advantage of the vulnerabilities of young people. This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. Ang ganda ng sagot dito ni Yusek Claire, mga tol. Mapapakinggan nyo mamaya pero pahapyawan ko, i-intelligence mo yung estudyante. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. Oh, grabe, di ba? Pinupolitika. Ito yung nakalulungkot po dito eh. Dapat sa pangyayari po na yung kahapon, katulad nung sinabi po natin sa ating live stream regarding that, walang halong politika dito. Pwede tayong magdiskurso pero wag natin haluan ng politika. Ako, alam ninyo, may mga nagalit nga sa akin yesterday eh. Kasi ang posisyon ko against doon sa mga sinusuportahan nila at iniidolo nila eh. Ako gusto ko talaga, katulad ng opinyon ng PNP, ibaba ito pong age of criminal responsibility. And I agree sa edad po na 12, not 15. 14 years old yung maraming pinatay eh. Yung 15 years old, in fact, na sinasabing baka umakto ng may discernment o hindi nang walang discernment, 15 years old yon. Yung talagang totally exempted from criminal liability ay 14 years old, yung pamangkin ng pulis. Siya po yung nagpaputok ng napakaraming rounds ng 9mm mula po doon sa baril ng kanyang tita na pulis. At kumakalat ngayon yung conversation nila na sinasabi doon, hindi sila mapapanagot kasi sila ay mga minor de edad. Ibig sabihin, alam nila kung ano yung ginagawa nila. At saka mga tol, nung edad ko, 14 years old, aware na aware ako kung ano ang tama at mali. No? Ewan ko sa iba, pero 14 years old ka na eh. Alam mo na kung ano yung tama at mali. Kaya para sa akin, masyadong mababaw, masyadong malamya ang batas po na yan na marami ngayon ang nagsisisi kay Senator Kiko Pangilinan. Pero sa party ko, hindi natin pwedeng sisihin si Senator Kiko Pangilinan alone dyan. Kasi yan po ay effort ng mga kapwa niya mambabatas at pinirmahan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga ang punto ko dyan, wag na nating isisi sa batas. Pero dapat maging bukas po tayo sa pag-uusap tungkol sa batas na yan. No? Para kasing hindi ka tanggap-tanggap sa akin mga tol eh, na pabor ang batas para sa mga CICL, pero paano naman yung mga kamag-anak ng mga biktima na ngayon tumatangis? Paano naman yung mga biktimang nabuhay na ngayon may trauma sa kanilang pagkatao? Oo, mayroong intervention program para doon sa 14 years old na bata. Pero sapat ba 'yon para maibsan man lamang yung pighati na nararamdaman ng mga magulang na napatay niya? Mapapanagot ang mga magulang niya, sibil. Yung tiyahin niyang pulis, posibleng makasuhan ng infidelity. Paglabag sa revised penal code ay mapagkakakulong. Pero sapat ba yon para sa hustisya? Yun ang punto natin doon mga tol. Ako wala akong sinisisi dito. Ayoko manisi. Pero gusto kong pag-usapan muli ang batas. Pagdebatehan. Tingnan kung kinakailangan pong amyendahan ito
O kung hindi naman, palakasin pa ang batas para po ma-prevent yung mga ganitong pagkakataon. Anyway, ano po ang tugon dito nitong si Yusek Claire Castro sa walang kwentang banat na yan nitong si Sara Duterte? Pakinggan po ninyo mga tol. Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor Ang babaw ni Sara. para sa intelligence gathering. Grabe. Hindi sila mga terorista. Tama. Sila, Alam niyo mga tol, yung payo ni Sara Duterte, ewan ko kung pinag-isipan niya po yan eh. Saka ito pong mga nalabag na batas o paglabag sa batas na nagawa ng CICL, hindi mo ito basta-basta mamomonitor kahit gaano kagaling ang intelligence community. Biruin mo, mga estudyante yan. Ano yon? Yung isang pampublikong paaralan, for example, merong 100 na lamang na estudyante. Tututukan mo yung bawat estudyante doon, aalamin mo kung ano yung buhay nila araw-araw. Di ba common sense? Ang pinaka dapat gawin dito, palakasin ang pagpapalaki sa mga kabataan. Palakasin ang moralidad, ang responsibilidad sa pagpapalaki sa mga kabataan. Actually, yung mga CICL po na ito, kung meron mang dapat sisihin po dito, tahanan eh. Mga magulang. No? Ang batang salbahe, ang batang bully, natuto yan sa tahanan, hindi sa eskwelahan. Kapag ka maganda ang pagpapalaki ng magulang sa kanilang mga anak, simula nung ito'y naging sanggol hanggang sa magkaisip po ito, sigurado, meron pong maayos ng pakikipagkapwa-tao yan. May nambubuli. Dapat walang nambubuli kung maayos ang pagpapalaki ng magulang dyan. Yung nabubuli, kung maayos din ang pagpapalaki ng magulang doon, meron pa rin niyang self-control at hindi niya ilalagay ang batas sa kanyang mga kamay. Ako, isa akong halimbawa ng bully. Ng biktima ng bully. Ng bully tuloy. No? Bakit ko nasasabi yan? Maikwento ko lang sa inyo nung kabataan ko. Grade 2 ako. Kinursunada ako ng mga kapwa ko bata. Mahirap lang ang mga magulang ko. Tapos, meron pa akong sakit ng bata ko, tululaway ako eh. No? Kinukwento ko to, di ko to kinakahiya. Para kasi akong naglalaway lagi. Tapos ang hilig ko, natutuyo yung balat ko. Yung laway ko, pinupunas ko sa paa ko. Ganun ako, introvert ako, pero ganun ako. Nakikita ngayon yun ng mga classmate ko, binubuli nila ako. Hanggang sa punto na sinapak pa ako sa muka. O iyak ako. No, sumbong ako sa tatay ko, di ako lumaban kasi pinalaki ako na maayos ng mga magulang ko eh. Di ako lumaban. Nagsumbong lang ako sa tatay ko, kinausap yung teacher namin, ganun ang nangyari. O, napagsabihan lang yung bata, pero wala. Yung mga magbulang, tatawa-tawa pa. O, tapos nung high school ako, naulit yun. Sinuntok ako ng classmate ko sa tiyan, ang laki. Binata na. O, iyak na naman ako. Sumbong na naman ako sa kakilala ko. O, kaso lang yung kakilala ko that time, medyo maayos ako makisama na, membro ng fraternity. Takot naman yung nanuntok sa akin. Fraternity yung sinumbungan ko eh. In short mga tol, nabiktima ako ng bully pero hindi ko nilagay sa kamay ko, gumanti sa kapwa ko. Kasi may isip na ako eh. At malayos ang pagpapalaki ng mga magulang ko sa akin eh. Kaso lang ang problema, hindi lahat ganun. Ito, bagamat hindi validated yung impormasyon na biktima daw ng bully, kung biktima ng bully yung mga bata na yan, may pagkakamali. Siyempre, yung mga nambubuli, yung mga magulang noon. At dahil nilagay nito sa kanyang
kamay ang batas, merong kakulangan din na nagawa ang magulang nito. At hindi lamang yan, maraming mga dapat pag-usapan. Ang punto lamang, mga tol, bakit ko sinasabi yan? Itong si Sara Duterte, mukhang hindi nag-iisip, magbibigay lamang ng payo, sablay pa. O, tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Yuse Claire Castro. Mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Yan Laguna, tuloy. ay nagkaroon din Yan tuloy, nababalikan tuloy kayo, Sara Duterte. Ito yung kasabihan na huwag kang pumintas sa kapwa mo kung yung sarili mo hindi mo nakikita yung dumi, no? Magbabato ka ng dumi sa kapwa mo tapos ikaw pala merong sariling dumi. O, ang tatay niya. Sa panahon ng Duterte administration itong binabanggit ni Yuse Claire dito nangyari ang insidente ng pamamaril din kung saan ang involved ay CICL din. O, dapat sinabi niya yan sa tatay niya noon. ng barilan sa loob ng classroom. Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Yun yung Bakit nakikita hindi si niya kaya Yuse. tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Yan yung video. Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016. 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Di ba? Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito Tama. ay na-prevent. Tama, di ba? Nung panahon ng tatay mo, ayaw mo magbigay ng payo. Tapos ngayon, porkit galit ka kay Pangulong Bongbong Marcos, banat ka ng banat. Pakinggan natin ngayon ang PNP. Mga tol, kaugnay niyan, ano? Ano ba yung latest dyan? Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr., po nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. Kahapon. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Grabe, no? Babata. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na 3 Tatlo patay. at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. O, 15 20 of whom ay because of firearm-related injury. At 5 po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core, pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation Yan. and will Dapat yan, managot talaga yung policewoman na yan. Kasi alam mo mga tol, personal firearm niya yun eh. I'm sorry, issued firearm niya. Ako nung police pa ako,
ang issued firearm ko, lagi kong katabi. Pag ako nasa bahay, sinisigurado ko hindi ito maaabot ng mga anak ko o kung sino man. Paanong nangyari na yung personal, yung issued firearm niya napunta doon sa pamangkin niya? Kaya dapat kasuhan po ito at makulong. Pero para sa akin, hindi pa rin sapat yon para sa hustisya na hinahangad ng mga namatayan. Ang sakit sa mga magulang nun, mga tol. Inaasahan mo yung anak mo nasa eskwelahan, ligtas, dapat nag-aaral lamang doon. Tapos dahil sa kapabayaan ng pulis, yung baril niya nagamit para patayin yung mga anak nila. Dapat managot siya dyan. to undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umattend pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay, and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Mga alas 9 po ng umaga ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 9:20 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 9:20, napanood naman po siguro natin ito. Next. 9:22 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po nakikita natin. At 9:30, the first CICL was Makita mga subdued tol by a personnel Ito yung from the video. BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Ayan po. Na-recover po sa kanya yung caliber 38 still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So isang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima. Tingnan nyo mga tol. Yung isang beses na kapag paputok, yun yung 15 years old. No? Na pwede ngayong magkaroon ng criminal responsibility. Kasi under the law, yung Republic Act 9344 as amended by Republic Act 10630, a child in conflict with the law aging from 15 years old and 1 day but below 18 years old, if acted with discernment, pwede pong managot. Titingnan ngayon yan kung mayroong discernment at na-establish naman, ini-establish ngayon ng PNP na mayroong discernment kasi pinagplanuhan po ito, sabi ng PNP, as early as May. Pinagplanuhan na ng dalawa po na ito. Ang masaklap, yung isa, yung 14 years old. May mga nagtatanggol kay Senator Kiko Pangilinan at nauunawaan naman natin sila dahil syempre, ang kulay nila ay mga kakamping. Pero ang punto kasi, yung 14 years old, wala po talagang criminal responsibility yun. No? Yung police, yung intervention program, hindi naman yung pananagutan. Yun ay pagkukorek dun sa bata. Yung 14 years old na meron ng tamang pag-iisip sa aking paniniwala, pumatay ng 3 katao, hindi mananagot. Ia-undergo lang ng intervention program, ikokorek lang yung behavior niya. Yun ang hindi katanggap-tanggap mga tol eh. Sa batas, hindi ko sinisisi si Senator Kiko Pangilinan. Pero, nais po natin muling pag-usapan ng batas. Sasabihin po ng PNP ang opinion nila rito later on. At para sa kanila, tinanong sila dyan, kayo po ba'y sumasang-ayon na i-lower ang age of criminal responsibility? Ang sagot po ng PNP, opo, 12 taong gulang dapat i-determina kung meron ng criminal responsibility kung yung bata ba ay acted with discernment. Hindi sa 15 years old and 1 day. Sana sa ating mga mambabatas may konsideran nyo yan. Kasi ang tinitingnan nyo lamang yung
yung kapakanan ng CICL eh. Hindi nyo na tinitingnan yung kapakanan ng mga biktima at ng kanilang pamilya. Sa bagay, bias ako dito mga tol kasi dati akong pulis eh. Na-witness ko talaga yung mga tarantadong CICL eh. Na wala kaming magawa, minumura pa kami. Nung ako'y naka-assign sa Taytay, hindi na lang ako magbabanggit ng mga lugar dyan. At saka dito sa Antipolo, Rodriguez, ang daming mga pasaway na minor de edad. Minumura kami harap-harapan, wala kaming magawa. Kasi pag ginalaw mo, minor de edad, yari ka pa. Hindi mo pwedeng arestuhin basta-basta. Kaya pag-isipan po ninyo mga minamahal namin na mga mambabatas. Kung talaga bang karapat dapat kayong mahalin. Muli nyo sanang pag-usapan ng batas na yan. Walang problema, nasa demokrasya po tayo. Sa mga nagagalit sa akin dahil pinupunto ko ang pagbabago sa batas na yan, wala akong magagawa sa inyo. Kampihan nyo na lamang po yung mga pinapanood ninyo at binabasa ninyo. Pero hindi nyo po mababago ang paninindigan ko dito na dapat pag-usapan yan. Nag-a-agree ako kay Senator Robin Padilla actually pagdating sa batas na yan. Pero hindi ko sinisisi yung batas. Ang sa akin, yung batas dapat maging patas. Hindi lamang doon sa akusado, hindi lamang doon sa CICL, kung hindi doon sa mga biktima. Yun ang pinaka-importante sa lahat, ang biktima. Pamilya na walang ka ng mahal sa buhay. Pag sa inyo nangyari yan, anong mararamdaman ninyo? Yung mga nagtatanggol sa ang edad ay dapat 15 years old, one day, but below 18 years old. Pag sa inyo nangyari, sa mahal ninyo, sa buhay ninyo nangyari yan, anong mararamdaman ninyo? Hindi nyo isisisi, syempre. Pero sigurado masasaktan kayo. Napakasakit kasi noon. Pinatay yung mga anak mo, wala kang magawa. Di ba? Anyway, hindi na ako magtatagal dito. Baka magalit pa kayo sa akin. Kaya maglaro na tayo. 1,000 mga tol. Ano ba gusto ninyo?